Panibagong kwento ang iyong mapapakinggan sa Kaakay with DJ Kakay. DJ Kakay, kung love story at fairy tale lang ang usapan, ako na ata ang witness ng lahat ng love story ng mga kaibigan at kamag-anak ko. Yung tagapalakpak after ng vows nila, yung maglalakad sa aisle pero as the bridesmaid. Ako si Colleen, DJ Kakay, at itong story ako. Baka maging tungkol lang din sa love story ng mga kaibigan ko. Wala ganun talaga. Nagkaroon sila ng Prince Charming and they live happily ever after. Tamang side character lang ako. Hindi naman ako bitter, no? Tunog bitter ba ako? Masaya naman ako para sa mga kinasal na at ikakasal pa lang. Di congrats sa kanila. Ay nako, umay na umay lang ako sa pagiging bridesmaid. 30 years old na kaya ako. Single pa rin. At laging nakukuha bilang isang abay. May koleksyon na ata ako ng mga dresses na iba't ibang kulay sa kakasunod ng mga motif nila. Motif nila sa kasal. Ano namang gagawin ko sa mga damit na to, diba? Benta ko na lang kaya. Hindi ko na mabilang kung ilang kasal na ba ang nadaluhan ko. Baka sa sobrang dami na ay pwede ko nang ipag-Guinness Book World of Record tong mga to. Bukod kasi sa pagiging abay sa mga kasal, nagiging business ko na din to. O diba, wala talaga akong karapatan para maging bitter at magreklamo. Mayari ako ng isang wedding planning business. Isa ako sa mga nag-organize at nag-aayos ng lahat. Para lahat ata ng kasal na naplano ko na, maliban na lang sa mismong kasal ko. Sa dami ng kasal na napuntahan at napagplanuhan ko, ang kasal ng kaibigan kong si Lucy ang naging pinaka-memorable sa lahat. Kinakabahan ako, girls. Parang maiiyak pa ako. Sis naman, sayang makeup mo niyan. Ang ganda-ganda mo ngayon, oh. Wala pa tayo sa venue. Mamaya ka na umiyak kapag nakita mo na si Bruce. Ganito pala, no? Nakakakaba. Ninenervous pa ako. Ay, hindi ko alam. Never pa naman ako kinasal. Baliw ka talaga, Colleen. Kahit hindi ka pa kinakasal, for sure naman alam mo yung pakiramdam. Lagi ka pa man din witness sa kasalan. Ikaw na lang sumalo sa akin, clean ha. Pag nahimatay ako at ninervous mamaya. Walang himatay-himatay na magaganap. Ano ba? Sayang naman yung plano ko dito sa wedding mo kung ganon. Ito talaga, mas concerned ka pa sa work mo kaysa sa friendin nating si Lucy. Baliw ka talaga, no, Colleen? Lucy, take a deep breath lang. Alam ko, mahirap kasi masikip yung wedding gown mo, pero ginusto mo yan, kaya gampanan mo ba? Huwag mo nga akong patawanin, lalo sisikip itong gown ko Huwag kang mag-alala, Lucy. Naku, basta si Colleen at ang team niya ang nag-organize ng kasal. But for sure, road to happy marriage. Tignan mo naman kami tong ni si Jonathan, di ba? 4 years and humaharot pa din. Aba, dapat lang, Paula. Ang mahal-mahal ng binayad-bayad nyo tapos maghihiwalay lang. Saka hindi pa legal yung divorce dito sa Pilipinas, huy. Salamat tinulungan mo ko sa lahat. This is my dream wedding I know ginawa mo talagang perfect. Kayo ni Bruce ang dahilan, kaya naging perfecto itong kasal nyo, okay? Tsaka, seryoso, super saya ko na ikakasal ka na, Lucy. Maswerte si Bruce sa'yo. Oo, huwag mo naman ako lalong paiyakin, Colleen. High school best friend ko si Lucy. Isa din sa kabarkada namin noon ay itong si Paula, ang host mamaya sa reception. 4 na taon na siyang kasal at hulaan nyo, tama. Bridesmaid na naman ako noon. Naku, hindi ko makakalimutan yon dahil sa bulutong pa ako kaya ang dami kong peklat sa katawan, hiraktakpan ng concealer Pero para sa amin, totoo na pinakamasaya yung high school days. Hindi lang sila ang kabarkada ko. Malaki kasi ang group namin, DJ Kakay. At solid pa rin ang friendship namin hanggang ngayon kahit na medyo tumanda na kami ng very slight. Kaya ngayong kasal ni Lucy, ang class president namin noon na iyakin. Abat parang high school reunion ang nangyari sa daming invited na kaklase, kaibigan o kakilala namin noong high school. Hoy, Lucy, it's your time to shine. Saluhin mo yung bouquet, ha? Kumakain pa ako Ano ba yan? Sus, kinausap ko na yang si Lucy. Ihahagis niya daw sa'yo. Wala ka nang ibang gagawin kundi saluhin na lang yung bulaklak. Pass muna. Hindi pa ako nakakapag-retouch, oh. Ang sarap ng kain ko dito ng salad,
Uy, ang sarap. Plus points talaga yung catering service ngayon. Tigilan mo na nga yan. Magkakaroon ka niyan double chin. Kakanguya mo dyan. Bahala ka. Tigilan mo nga ako. Doon ka na mag-ingay. Bilis na, no? Mag-a-announce na ako, ha? Ikaw pambato mismo ng bride, pati na rin ng host. Sino ka dyan? Oo na. Pag nakuha ko yung bouquet, ililibre niyo ako, ha? Dahil pinalaki ako na hindi KJ, ayun, at lumapit naman ako sa may bandang stage dahil bouquet tossing na. Lahat ata ng single ladies ay ito ang inaabangan. At isa na ako doon, DJ Kakay. Pero hindi na ata ako naniniwala sa ganito. Paano ba naman, sa kasal ng pinsan kong si Roger at sa kasal ng kaibigan kong si Monica na inorganize ko ay ako lahat ang nakasapon ng bulaklak. Pero tignan mo naman, single at unmarried pa rin ang lola nyo. Kaya hindi ko alam kung naglolokohan lang ba tayo dito. Maybe the third time is the charm? Hay, baka, pero sana nga. Nung inihagis ni Lucy ang bulaklak niya, nasa gitna ako at nag-aabang. Laging sinesenyasan lang ni Paula kung ano ang gagawin. O, saan pa kayo, di ba? May coach pa ako. Parang slow motion ang lahat. Pinanood ko noon kung paano lumipad yung bouquet. Sigawan at excitement lang ng mga taong naririnig ko. Pilit kong hinabol yung bouquet pero masyadong malayo na. Hanggang sa nakita ko na lang bumagsak at tumama yon sa ulo ng isang guest. Ang unfair. Dapat sa akin yun eh. Pero imbis na manghinayang ay parang natameme ako dahil bumagsak lang naman yon sa isang lalaki. Ngayon ko lang siya nakita. Pero ang lakas ng apel niya. Yung mukha pa lang parang napakabango na. Kita ko aray dahil sa bulaklak. Pero nung inangat niya yung mukha niya ay nagtama ang aming mga mata. At sumunod na noon ay ang pagtibok ng puso ko. Is this love at first sight, DJ Kakay? Sign na ba to ni Lord na siya ang para sa akin? O sabi nga ng henerasyon ngayon, nagpapakadilulo lang ba ako? Ano ba yan? Dapat sa'yo yung bulaklak eh. Grabe naman kasi itong si Frenny natin, ang lakas makahagis. Umabot tuloy ito sa pinakalikod. Okay lang. Ano ba? Hindi din naman totoo yung kasabihan na kapag ikaw yung nakakuha, ikaw yung susunod na ikakasal. 2 beses ko na nakuha yung bouquet. Remember? Ito sana, 2 beses na din ako kinasal. Aba girl, kapag gusto, dapat pinipilit natin yan. Sino ba kasi yung nakakuha? Hindi mo ba nakita? Yung si Ramon lang naman, yung kasing lambot ng mamon. Diyos ko, pinulot ba naman nung nalaglag sa harapan ni Daniel? Soulmates daw sila. Naku talaga, Ramon. Daniel? Yung pinsan daw ni Bruce, yung galing Italy. Kakauwi lang daw. Bakit? Colleen, ikaw ha? Don't tell me crush mo yung Daniel. Baliw, parang sira. Anong crush ka dyan? Lakas mo ka grade school ng crush ha? Tsaka nilalandi ni Ramon. So, lalaki din ang hanap no? Hindi naman ako judgmental, DJ Kakay. Hindi pa naman confirm kung ano nga bang kasarian niya, pero may parte sa akin na in-expect o inassume na lalaki din ang hanap niya. Ganun na kasi halos ngayon eh. Yung napaka-pogi tapos pogi din ang hanap, di ba? Wala naman masama. LGBT alay ako, pero naranasan ko din kasi yung ganun. Akala ko liligawan ako, yung pala yung kuya ko yung gusto niya. Nakakaloka, di ba? In the end, naging best friends na lang kami. Itong si Daniel, hindi ko naman siya super bet. Maybe slight. Oo, slight lang. Pogi kasi eh. Halatang laki sa ibang bansa. Mukhang mabango at malinis sa katawan. Yung parang ang galing pa akong pumorma. Dagdag apil kaya yun. At saka oo, matangkad siya. Matangkad din naman kasi akong babae kaya ewan ko pero ganun yung tipo ko eh. Yung mukhang 6-footer si Daniel kaya hindi na ako lugi, DJ Kakay. Teka nga, bakit pa? Grabe ko siyang ibida ngayon. Di ko pa naman siya talaga kilala. Hindi din ako sure kung single ba siya o baka naman lalaki din talaga ang nasa puso niya. Kala ko din, yun na yun. Hindi ko lang inaasahan na lalapitan niya ako. Sige. Oo. Tama naman. Ha? Okay, sige. Sige. Tawagin na lang kita mamaya, ha?
Hello, miss? Anong ginagawa mo dito? Hindi ka ba nilalamig? Oh, kakagulat ka naman. May tinawagan lang ako. Tsaka, pumunta na din ako dito para maligo dito sa fountain. Ha? Maligo? Dito sa fountain? Oo. Joke lang. Hindi ko naman alam na napakaseryoso mo pala. Akala ko talaga seryoso. Sorry. Kinabahan ako dun ah. Sorry, inaasar lang kita. Tsaka, marunong ka pala magtagalog? Oo naman, Filipino pa rin naman ako eh. Pero, teka, paano mo nalaman? Or, mukha ba akong foreigner sa'yo? Hindi naman. Nabanggit lang ng kaibigan ko na pinsan ka daw ni Bruce. Yung galing Italy. Kaya, hindi ko naman in-expect na magaling ka pala magtagalog. Yun pala. Nakakaya naman. Napag-usapan niyo pala ako. Daniel name mo, di ba? Oo, at ikaw naman si Colleen, tama? Oh, alam mo din name ko? Wow ha? Akala mo, ikaw lang, no? May nagchismis din sa akin tungkol sa'yo, no? Uy, ano ba yan? Baka kung tungkol saan yan ha? Wala. Sabi lang nila, ikaw daw yung nag-organize nitong wedding. Yung business mo, tama ba? Akala ko naman about kung saan. Pero oo, tama ka. Yun ba yung reason kaya mo siguro ako nilapitan, no? Para tanungin ako niyan, no? Ito, Daniel, business card ko. Kontakin mo na lang ako tsaka yung team ko. Sagot na namin lahat. Kailan ka ba magpapakasal? Tsaka asan yung bride mo? Talagang businesswoman ka, no, Miss Colleen? Sige, itatago ko tong business card mo. Kaso, okay lang ba? Wala pa akong bride eh. Baka ilang taon pang aabutin. Pero siguro naman, running pa rin yung business mo nun. Hindi ka ba ikakasal? Sorry, akala ko naman nag-inquire ka na para doon. Lalabas ko na sana yung PowerPoint presentation ko dito eh. De, biro lang. Pero seryoso, wala kang girlfriend? Hindi ka pa ikakasal? Sayang naman. Uy, another client na sana. Ay, joke lang. Para bayo ka pala, no? Sorry, na-disappoint kita dyan. Wala akong girlfriend, kaya hindi pa ako ikakasal. Masyadong busy. Parang trabaho, yung inasawa ko nung nakaraang taon. Parehas pala tayo. Busy sa trabaho. Priority natin yung trabaho. Ganun. Talaga ba? Single ka rin? Ay, sa bagay. Di ka naman siguro kasama dun sa bouquet tossing nung kasal, no? Pero, wala ka pa talagang boyfriend? Ouch Huwag mo na ulit-ulitin na single ako. Oo na, single na nga ako. Pero congrats swerte mo eh. Sa'yo nagpunta yung bouquet kanina. Tinamaan ka sa ulo. right. Nakikita naman, nakakaingit ka siguro. Oo naman, akin dapat yun eh. Ayan tuloy, napunta kay Ramon. Matagal mo na bang kilala si Lucy? Oo, since high school, magkaibigan na kami. Halos lahat ng guest kanina, mga kabatch namin ng high school eh. Grabe, di ba? Oh, I see. Kaya pala halos magkakakilala na kayong lahat. Ikaw nga lang ata yung hindi ko kilala dun eh. Hindi ko naman alam na may pinsan pala si Bruce mula Italy. Ganun ba? Sumakto lang din yung pag-uwi ko sa kasal niya, pero matagal na din kaming hindi nakikita ni Bruce, kaya hindi naman kami ganun ka-close. Gaano katagal ka na ba sa Italy? Siguro mga more or less 15 years. Ang tagal pala. Hindi ka pa ba nilalamig dito sa labas? Tsaka medyo malamok din. Sayang naman kung kakagatin ka nila. Lamok na nga lang pumapapak sa akin eh. Pipigilan mo pa ba? Pero hindi naman ako nilalamig. Okay lang. Oh, pero ito, suotin mo muna yung coat ko. Grabe talaga, DJ Kakay. Iba yung kilig ko nung nakausap ko si Daniel. Parang gusto kong tumalon nun at magtumbling ng paikot-ikot nung sabihin niya na single siya. At bakit naman ganito na ang sweet-sweet niya? Talagang pinasuot niya pa sa akin yung coat niya para hindi daw ako lumigin. At kahit hindi naman ako nilalamig, baka kasi lang naman, nakakakilig. Ano ba kasi to? Ano ba naman, DJ Kakay? Nakakabigla lang ang mga pangyayari. Alam ko naman sa sarili ko na attracted ako sa kanya. Tsaka nung makausap ko siya, talagang magaan ka agad ang pakiramdam ko kay Daniel. Mukha naman kasi siyang maginoo at magalang, pero may tinatago din na kalokohan. Naging memorable talaga ang kasal na yon dahil first time ko na makilala na kagaya ni Daniel.
Nang bumalik kami sa loob ng venue, pinagtinginan kami kaagad ng mga kaibigan ko. Parang gulat na gulat si Paula at doon na nila ako sinumulang asarin. Grabe, gumawa kaagad ng issue eh. Sa loob ata ng 1 minuto, kumalat pa ng balita na kesyo bagay daw kaming dalawa. Hanggang sa nalaman ko na lang na siniship na nila kami. Di ba parang baliw? Parang bumalik lang sa pagka-high school. Colleen ha, late bloomer naman pala itong beshi ko. Huwag ka nga maingay. Alam mo, baka ito na yung sign ni Lord. Diba siya yung natamaan ng bouquet kanina? Siya na kaya ang the one for you. Sinasabi ko sa'yo, Colleen, yan na yan. Shh! Huwag ka nga maingay. Baka may makarinig sa'yo, huy. Ingay-ingay mo. Ano ba? Ano naman? Siniship ka nga namin eh. Aminin mo na, crush mo siya, no? Crush? Lakas talaga maka-high schooler talaga. Okay, fine. Bet or not, sagutin mo, no? Napakasimple Huwag lang ka kasing eh. maingay. Ay, Paula. sus! Hiya ka pa dyan. Itong beshi ko talaga. Virgin yarn. Baliw. Bet mo nga. Ay, oo na. Slide. Sabi ko na eh. Happy. Dalaga ka na, girl. I'm so proud of you. Sira. Inaasaran niyo nga akong tatandang dalaga, di ba? Tsaka, huwag niyo na nga ako iship kay Daniel. Baka maging uncomfortable siya niyan eh. Uncomfortable baka mo. Pero suot-suot pa rin ang coat. Naku, tsaka tignan mo yung likod mo. Doon, no? Doon kay Daniel. Yun, no? Kausap nga niya mga kaibigan niya, pero ang mata, nakastick naman sa'yo. Paasa ka. Nakaasar ka lang eh. Totoo nga. Hindi ako nagtitrip lang. Tingin ka sa likod mo. Ay, no? Kanina pa yan sumusulip sa'yo, promise. Ay, ewan ko sa'yo, Paula. Kukuha mo na ako ng inumin dun. Teka! Girl! Girl, ayun na, papalapit na siya. Hi, Colleen. Hi, Paula. Hello, Daniel! Hi, ito pala yung quote mo, Daniel. Salamat ah. Really? You might need it, Colleen. Baka lalamigin ka pa. Ay nako, pwede mo namang yakapin na lang, Daniel, kapag nilamig siya. Ganun ba? Pwede ko ka talaga, Paula. Pero don't worry, Daniel. Okay naman na ako. Salamat sa pagpapahiram, ha? You're welcome, Colleen. Daniel, nakapasyal ka na ba dito sa Philippines simula nung umuwi ka? Hindi pa. Hindi ko rin kasi alam kung saan pupunta eh. Talaga? Sa Tagaytay ba nakapunta ka na? Hindi pa. I think nung bata ako pero nakalimutan ko na. Maganda ba doon? Oo, maganda doon. Ako, ma-enjoy mo doon kapag pumunta ka this Wednesday. Paula, ano ba? Bakit? Anong meron sa Wednesday? May prenup shoot kasi yung team nila Colleen doon sa Tagaytay this Wednesday. Gusto mo ba sumama, Daniel? For sure, mag-e-enjoy ka doon. Para naman may kasama din tong beshi ko. Itutur ka ni Colleen for sure. Aray! Colleen! Paula? Bakit ba naman kasi nakabusangot ka dyan at nangungurot ka pa, beshi? Gano'n ka katagal sa Tagaytay, Colleen? Mga 2 days, Daniel. Pero pwede naman ma-extend, di ba, besh? Pwedeng mag-extend kapag kasama ka, Daniel. Ganun ba? Okay lang ba kung sumama ako? Ha? Okay lang naman kung gusto mo. Hindi, I mean, baka abala kasi ako sa'yo eh. Kung gusto mo din, syempre. Ano ka ba? Okay lang. Hindi ka naman abala. Kaso, kakailanganin ko din magtrabaho nun. Baka hindi kita masamahan magdamag. Hindi, okay lang sa akin. Kahit panoorin lang kita habang nagtatrabaho. Talagang di lang pagbubugaw ang ginawa ni Paula. Inilagay na yata ako kay Daniel DJ Kakay. Pero hindi naman na ako umangal pa. Gusto ko din kasi. Ito na nga, makalipas ang 2 araw matapos ang kasal ni Lucy, nagpunta nga kami ng Tagaytay ni Daniel. Kasama isa kong staff ay sabay kami sa isang sasakyan. Ako dapat yung magdadrive pero dahil gabi na noon kaya nag-volunteer si Daniel na siya na lang. Basta sa buong biyahe ay ako ang personal niyang navigator. Hindi ko alam kung kailangan niya ba talaga ng tulong ko o paglalandi lang yon. Pagdamag kasi kami nagkwentuhan at inaasar-asar niya din ako. Kaya kahit yata hindi ako madaldal ay magiging madaldal dahil sa kanya. Ganon siya kasarap kasama. Napag-usapan na namin ang tungkol sa trabaho ng isa't isa. Doon ko nalaman na isa siyang managing director sa isang investment company sa Italy. Totoo? 30 years old ka na? Hindi halata Colleen Seryoso? Aba, siguro akala mo 40 years old na ako.
Hindi akala ko 25 ka lang o kaya mas bata pa. Babyface ka kasi Okay na, soon na ako. Tama na. Grabe ka naman bola ha. Seryoso nga. Ikaw, ilang taon ka na ba? 32 na ako. Pwede na ba ako sa'yo? Ha? Anong pwede sa akin? Ikaw talaga. Pero akala ko magka-age lang tayo eh. Hindi naman nalalayo Pwede na. Pwede na. Wala, slow ka pala no. Basta, legal age naman tayo. Tsaka, hindi naman siguro yung strict yung parents mo no. Ewan ko sa'yo. Sinasabi mo dyan. Alam mo, kumain na lang tayo. Dinner date. Shh! Anong dinner date ka dyan? Kasama kaya natin si Amber. Tsaka, saan naman tayo kakain? Doon no, sakto. Liko tayo doon. Ha? Dyan talaga? Sure ka? Tsaka mukha naman maganda, tsaka marami kumakain. Bakit? Ayaw mo ba? Wala naman. Sige lang. Hindi ko alam kung nantitrip lang ba si Daniel o seryoso siya. Pero halatang halata siguro kung paano ako kiligin dahil sa mga pangaharot niya. Hay nako, DJ Kakay, parang bumalik ako sa pagka-teenager. Niliko niya na yung sasakyan papunta sa isang restaurant at parang umikot ang sikmura ko noon habang papalapit kami sa lugar na yon. Hiniling ko na lang na maging maayos ang gabi namin. Kahit na kinakabahan talaga ako at gusto lang din magtago o umalis pero hindi ko naman pinapahalata yun kay Daniel. Masaya kaming kumakain at ng staff ko na si Amber. Nagpaalam siya na magsi-CR lang nung biglang lumapit sa amin ang hindi ko hinahangad o inaasahan makita pa kailanman. Kung minamalas ka nga naman. Ang ganda nga pala dito sa Tagaytay. Oo, presko yung simoy ng hangin, no? Tsaka, mukhang sanay na sanay ka dito Lagi ka bang nandito? Noon lang. Hindi na ganun kadalas. Di kagaya dati. Bakit naman? Colleen, ikaw ba yan? Wow! Long time no see. Ang laki na ng pinagbago mo. Mark? Oh, buti naman naalala mo pa din ako. Akala ko nalimutan mo na ako. Sa bagay, paano mo ba malilimutan? 8 years din naging tayo. Kahit ako, di rin kita makalimutan. Mark, may kasama ako. Pwede ba na tsaka na lang tayo mag-usap? Wala akong oras ngayon. Aba, ang tigas mo rin pala. Akala ko ba nakamove on ka na? Ilang taon na nakalipas, Mark. Natural, nakamove on na ako. Talaga ba? Ito ba yung bago mo ngayon? Wow! May papatol pa rin pala sa'yo. Asa na yung nakasalamin na maliligaw mo dati? Di rin kayo nagtagal, no? Ang bastos mo yata. Ba't ganyan ka magsalita kay Colleen? Pre, payo ko lang Pero baka maboringan ka kay Colleen Mas madami pang exciting na babae dyan. Nakakasakal lang yan si Colleen. At saka, mahilig gumawa ng kwento. Sa huli, ikaw lang magiging masama. 8 years naging kami pero hindi rin ako nakatiis. Huwag mo akong tawagin pre. Di kita kaibigan at tsaka hindi mo ako kagaya. Daniel? Oh, chill pre. Masyado ka naman. Tsaka Colleen, hindi ko pala nasasabi sa'yo. Pero, ikakasal na ako kay Leia this year. Total, may pinagsamahan din naman tayo. Paano kung ikaw na lang maging wedding planner namin? Hindi ka naman siguro bitter para tumanggi, no? Business din naman to, di ba? Si Leia? Yung kababata mo? Selos ka? Ganyan ka pa rin ka-bitter? Business lang naman, di ba? Unless, hindi mo pa rin talaga tanggap. Hindi ko gustong makipag-business sa kagaya mo, Ang Mark. galing mo talaga magmatigas. Parang hindi ka nabaliw sa akin dati Ano ba? Huwag mo na nga akong mahawak-hawakan. Talagang sumusobra ka na. Umalis ka na nga dito. Ako pag gusto mong humila sa'yo palabas ng restaurant na to. Sino ka ba para palayasin ako? Hindi mo ata alam na pamilya ng fiancé ko ang may-ari ng restaurant na to. Baka kayo lang paalisin ko dito. Right. May fiancé ka na. Pero itong ginagawa mo? Inaharas mo pati yung ex mo? Wala kang pakialam. Para namang tatagal ang relasyon niya ni Colleen. Tandaan mo pre, 8 years kami. Lahat alam ko about sa kanya. Tsaka, ito dapat si Colleen ang mahiya. Dito ka pa talaga niya dinala. Para ano? Pag mayabang na may pumatalo at magtitiis ulit sa kanya? Mark, ayoko ng gulo. Please lang. Gumagawa ka na ng eksena dito eh. Hindi ba dito ka noon sa nagmamakawa na balikan ka? Tandaan mo, ako lang tumagal sa'yo pero nagawa mo pa akong sirain. Akala mo ata, makakalimutan ko yun Masisira lang buhay na magmamahal sa'yo dahil sa mga kasinungalingan mo. Kaya walang nagtatagal sa'yo Umalis na lang kami ni Daniel noon. Galit na galit siya at gustong sugurin si Mark. Pero pinigilan ko siya para hindi na rin lumaki ang gulo.
Mahirap pa na maiskandalo kami sa publikong lugar. Pero hindi na wala sa isip ko ang mga sinabi ni Mark. Kinabukasan sa trabaho ay matamlay ako at parang walang gana. Gusto ko na lang yung nakakulong sa kwarto sa mga panahon na yon, DJ Kakay. Si Mark ay malaking bahagi ng buhay ko noon. High school boyfriend ko siya. Tumagal ang relasyon namin ng 8 taon. Mula nung 3rd year high school ako hanggang sa nakagraduate ng kolehiyo. Sa tagal na yun ay talagang siya lang ang lalaki na minahal ko ng ganoon. Pero yun yung tipo ng pagmamahal na hindi nagdulot ng maganda hanggang sa parang nasisira ko na ang buhay ko noon. Basta mamigay ko lang ang lahat ng pagmamahal ko sa kanya. Sobrang sakit pa rin, DJ Kakay. Hindi dahil nanghihinayang ako, ngunit dahil nagsisisi ako na minahal ko ang kagaya niya. Na nagbigay ako ng ganong klaseng pagmamahal sa kanya. Parang wala na akong mukhang maiharap kay Daniel. Nahihiya ako sa nangyari at alam kong nag-aalala pa siya. Naging busy ka ba kahapon? Oo. Madami akong ginawa. Kita ko nga. Kita mo? Nandun ka ba sa site kahapon? Oo, sorry hindi ko nasabi sa'yo. Di na rin kita nilapitan. Ayoko na maabala pa kita. Ako pala yung nagpadala ng pagkain sa team mo. Pero hindi ka daw kumain, sabi ni Amber. Sorry, Daniel. Wala lang akong gana kahapon at mas iniisip ko nun yung trabaho. Pero salamat ha. Hindi ka na sana nag-abala pa. Hindi, okay lang. Gusto ko lang din mag-sorry. So, ngayon, available ka na ba? Para maipasyal din kita. Ha? Bakit naman gusto mo mag-sorry? Hindi na sana kita pinilit na kumain sa restaurant na yun. Eh di sana hindi mo na nakita yung ex mo. I'm sorry, hindi ko dapat hinayaan mangyari yun. Okay lang, Daniel. Hindi mo naman kasalanan. Una pa, hindi mo din naman alam. Hindi mo din kilala si Mark. Nagkataon lang talaga na nandoon siya. Okay ka lang ba? Ang lala talaga nung lalaki yun. Bakit nagawa niyang magsalita sa'yo ng ganun? Tama din naman siya, Daniel. Tama? Saang parte naman tama, Colleen? Kailan pa naging tama yung pangmamaliit niya sa'yo? Hindi mo naiintindihan. Naintindihan ko, Colleen. Nakita ko kung paano kanya tratuhin. Hindi tama yun. Sana hindi ka nakinig sa kanya. Huwag mong paniwalaan yung mga sinasabi niya sa'yo. Sorry, Daniela. Ako dapat mag-sorry sa'yo kasi nasaksihan mo pa yun. Alam mo, huwag na natin siyang pag-usapan. Tara na, mag-road trip na lang tayo. Madami pa tayong pwedeng puntahan, no? Nakinig naman ni Daniel noon. Nag-drive na siya at nagpuntahan na kami sa iba't ibang destinasyon na maganda sa Tagaytay. Enjoy na enjoy ako at nakikita ko na ganoon din naman siya. Habang kasama ko si Daniel, parang nakakalimutan ko ang mga dapat alalahanin ko o ang mga problema ko kay Mark. Iba ang kapayapaan na naibibigay niya sa akin, DJ Kakay. At hindi ko inaasahan na mas magiging espesyal pa pala ang araw na to. Dahil imbes na dumiretso kami sa tinutuluyan na hotel para magpahinga na nagulat ako nang ihinto niya kami sa isang restaurant. Daniel, asan tayo? Oh, dahan-dahan ka lang ha. Oh, hawakan mo yung kamay ko. Kailangan pa nating umakyat eh. Ang ganda dito, Daniel. Alam mo, mas maganda ka, Colleen. Shh! Huwag ka nga. Bakit ba tayo nandito? Tsaka, bukas ba tong restaurant na to? Parang walang tao, oh. Nireserve ko talaga to para sa ating dalawa, Colleen. Ha? Oo, don't worry. Gusto ko lang ng tahimik tsaka walang mga abala sa atin. Totoo Yung- ba? Yung solo natin yung oras. VIP talaga tayo. Tara, upo tayo. Thank you, ha. Grabe. Nakahanda na yung pagkain. Prepared, ah. Anything, basta para sa'yo. Sana magustuhan mo yung pinahanda ko. Gustong gusto, syempre. Tsaka, ang ganda ng lugar na to. Alam mo, first time ko pa na makapunta dito. Ang romantic, ah. Mas romantic ba dahil nandito ako? Oo. Ewan ko sa'yo, Daniel. Kumain na ka muna tayo. Nagugutom na ako. Sandali, Colleen. Ito. Flowers. Para saan? Wala lang. Gusto lang kitang bigyan ng flowers. Daniel. Salamat. Talagang color purple pa, ha? Alam mo siguro na ito yung favorite color ko, no? Tinanong ko kay Lucy. Sana magustuhan mo, Colleen. Nagustuhan ko talaga, Daniel. Pero, para saan? Bakit? Itong restaurant reservation mo, tsaka bulaklak. Colleen,
Hindi naman kita minamadali. Ayoko mag-assume pero Daniel, ayoko naman isipin na gusto mo ako. Gusto talaga kita, Colleen. Tama yung nasa isip mo. I like you. Gustong-gusto talaga kita. At handa ako na mas lumalim pa tong nararamdaman ko sa'yo. Daniel, Alam ko, kakailangan natin ang isa't isa pero di ko talaga mapigilan na hindi ka gustuhin eh. Hindi kita minamadali. Ayoko na ma-pressure ka. Basta, hayaan mo lang ako please. Gusto ko na makilala. Tsaka gagawin ko lahat para sa'yo. Parang gusto ko umiyak nang marinig ko yon kay Daniel. Maiyak sa tuwa, sa sorpresa. Dahil hindi ko naman in-expect na magiging ganito siya. Ramdam na ramdam ko ang sinseridad niya. At ang ilang taon na din simula nang marinig ko ang linyang yon. Sobra palang nakakasaya ng puso, DJ Kakay. Pero hindi ko alam ang sasabihin ko kay Daniel sa pag-amin niya sa akin. Oo, gusto ko din siya. Gustong gusto. Kaya lang, mas inunahan ako ng takot. Hindi ko magawang aminin din yon pabalik sa kanya. Wala akong lakas na umamin dahil naisip ko pa din ang mga sinabi ni Mark sa akin. Kung iniisip nyo na mahal ko pa rin si Mark, aba, hindi naman ako syunga, no? Matagal ko nang hindi mahal yon. Walang hiya kaya siya. At kung ikukumpara naman si Daniel sa kagaya ni Mark, taob na taob talaga si Mark. Nako, sa ugali pa lang DJ Kakay, walang-wala na siya. Natuto na naman ako, no? Natuto pero natakot din na magmahal. Nakakatroma yung pangyayari na nangyari sa amin ni Mark noon. Kaya ang mga sunod kong nakilala, hindi ko mapigilan na hindi mag-isip na magiging ganun din sila. Hanggang sa ayon, magsawa sila kagaya ng sinabi ni Mark. Totoo naman, wala na talagang nagtagal sa akin at dumating din sa point na tinanggap ko na lang na baka tatanda na akong dalaga. Inisip ko noon na undeserving ata talaga ako ng pagmamahal, na hindi lahat ay nararapat na maging masaya sa isang relasyon. Pero ngayon, sa mga nakalipas na ilang araw na parang nililigawan ako ni Daniel, pinapadala na akong bulaklak, tinuturing na parang prinsesa. Napaisip ako sa tuwing kasama ko siya. Do I deserve this? Do I deserve him? pasok ka. Nagluluto lang ako. Aba naman, blooming. Ang beshi ko na yan. Ganda ng blush, ano? Pak na pak. Aba, nagluluto lang. Mukhang model ng magazine sa ganda. Baliw ka talaga, Paula. O ito, magkape ka na lang. Pinagtimpla na kita. OMG, wow, ang bait ha. Iba talaga porket may love life na. Kala mo ata, hindi ko nakikita yung mga pinopost mo dyan sa Facebook ha. Oh, ano naman? Ikaw talaga, chismosa ka lang eh. Yung totoo, besh. Facebook ba yun, Daniel? O Facebook mo? Ikaw na lang kasi lagi pinopost eh. Madalas mukha mo lang. Hindi pa niya kasama. Grabe ah. Tsaka, tignan mo tong apartment mo. Aba, kailan ka ba nahilig sa flowers? Galing yan kay Daniel, no? Oo, mga bigay niya. Oh, alam mo, Colleen, masaya ako sa inyong dalawa. Pero, halos 2 linggo pa lang kayong magkakilala, di ba? Oo nga, okay lang kaya yun? Parang, hindi ba medyo mabilis ata? Baka naman love bombing to, ha? Anong ibig mong sabihin? Yung ganyan, yung grabe mag-effort sa unang stage, grabe magbigay ng regalo, tapos ipe-pressure ka lang or mamanipulahin. Tsaka ilang araw pa lang kayo nagkakilala parang girlfriend ka na niya sa social media. Paula, Girl, concern lang naman ako sa'yo. Lalo na, ikaw mabilis ka pa man din mapaniwala. hindi ko maintindihan, Paula. Diba, boto ka naman sa kanya dati? Hindi mo ba alam? Baka aalis na yan bukas o kaya naman next week papuntang Italy. O, paano ka naman nun? Diyos ko. Ha? Kanino mo naman nalaman yan? Aalis talaga siya? Totoo ba? Hoy! Colleen! Lumabas ka dyan! Lumabas ka! Harapin mo ako! Ano yun? Mark? Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman na dito ako nakatira? Tsaka grabe ka naman makasugod ha. Wag kang lalapit sa best friend ko. Diyan ka lang. Oh. Ano? Colleen, masaya ka na ba at yung hayop mo na boyfriend mo? Ikaw yung nagreklamo sa restaurant nila Leia, no? Reklamo? Ano ba mga sinasabi mo, Mark? Huwag ka na magmaang-maangan.
Huwag mo nga sinisigawan dyan ang kaibigan ko. Bakit mo nireklamo yung restaurant nila, Leia? Nangawa-ngawa ka na naman ng kwento, no? Hindi ka na talaga nadala. Napakasinungaling mo pa rin, babae ka. Pwede ba? Hindi ko alam yung sinasabi mo, Mark. Tingin mo maniniwala ako sa'yo? Sinungaling ka. Sumama ka sa akin. Sumama ka sa akin, babae ka. Bitawan mo ako. Ano ba, Mark? Bitawan mo siya. Mabuti at napalis siya ni Paula, DJ Kakay. Pero nabahala at natakot ako noon. Gulong-gulo ako. Bumalik sa akin ang alaala ng mga nangyari noon. Yung sa amin ni Mark. Gusto ko na lang maiyak. Tinanong ako ni Paula kung okay lang ako. Sumagot lang ako ng oo, pero nababahala talaga ako. Noong araw na yun ay nagstay na lang ako sa bahay ng lola ko sa Ilocos dahil natakot ako na balikan ni Mark at guluhin na naman. Akala ko kahit lumayo ako ay matatahimik ang buhay ko kahit papano. Pero nakatanggap na naman ako ng nagbabantang mensahe mula sa kanya sa social media at sa mga maging number ko. Ayaw niya talaga akong tigilan. Napakalala niya, DJ Kakay. Mas pinili ko na lang na hindi lumabas ng bahay nila Lola at hindi makipag-usap kung kani-kanino. Para noong panahon na kasagsagan ng hiwalayan namin ni Mark, umiikot sa isipan ko si Daniel at ang mga efforts niya para sa akin. Kasabay ng mapait kong nakaraan kay Mark na sumira sa malaking parte ng pagkatao ko noon. Parang gusto ko na lang maglaho. Talagang down na down ako. Colleen, finally, sumagot ka. Grabe, nag-aalala kami sa'yo. Kamusta ka? Asan ka ba ngayon? Okay ka lang ba? Lucy, okay lang ako. Nasa Ilocos lang ako ngayon dito kila Lola. Sorry napag-alala ko pa kayo. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Si Daniel, ilang araw ka na din niya hinahanap. Lucy, I'm sorry. Ito ba yung way mo para i-reject yung nararamdaman niya? Hindi sa ganun yun, Lucy. Pero hindi ba't aalis din pabalik sa Italy si Daniel? Oo, Colleen. Ba't hindi naman ibig sabihin na naiiwan ka niya? Tsaka may iba pa ata siyang plano bukod doon. At hindi niya sinabi sa akin yan? Ganun ba? Hindi naman dahil kay Daniel kaya ako lumayo ngayon. Lucy, si Mark. Kinugulo niya pa rin ako. Nangaharas siya sa social media pati sa number ko kaya pinatay ko muna yung phone ko ng ilang araw. Oh God, Colleen. Walang ya talaga yung lalaki na yan. Dapat dyan kinasuhan mo na. Hindi ko na alam, Lucy. Ayoko na. Parang bangungot si Mark na hindi ko... Colleen, dahil pa rin ba to sa nangyari noon? Naka-move on na ako, Lucy. Pero yung tuluyan makalimot sa nangyari, hindi ko alam. Natatakot ako na maulit yun. Paano kung magkalat na naman ako kung ano tungkol sa akin si Mark? Kaya kasuhan mo na siya bago pa mangyari yon. Tutulungan ka namin, Colleen. At yung nangyari noon, wala kang kasalanan, okay? Hindi ka na masasaktan ngayon ni Mark. Sinabi mo lang yung katotohanan noon, Colleen, na nagawang mangbugbog ng babae, nakabit pa niya yung si Mark. Talagang violente na simulat sa pulyan eh. Grabing trauma binigay niya sa'yo. Gusto ko lang ipaalala na hindi ka kailanman naging ganon. Yung kagaya ng tinutukoy ni Mark. Kung hindi naman sinuhulan ng pamilya ni Mark yun baka nakakulong na yung hayop na yun. 9 years na ang nakalipas ngayon simula nung nangyari ang insidente sa relasyon namin dati ni Mark. Pangatlong beses ko noon nalaman na nagtaksil siya sa akin. Pero ewan ko ba? Dahil mahal ko siya noon, nagawa ko pa rin manatili. Sa bagay, bata pa ako noon, 21 years old na umikot lang ang mundo sa long-term at first ever boyfriend niya. Hanggang sa nalaman ko noon na binugbog at binamaltrato niya pala yung babae niya. Takot at takot ako, DJ Kakay. Hindi ko na lang idinetalye pero nagawa kong isumbong si Mark sa mga otoridad. Pero dahil mayaman ng pamilya nila, nagawa nilang baliwalain ang mga batas. Noong una, hindi alam ni Mark na akong nagsumbong sa kanya pero nung oras na nalaman niya ay pinagmukha niya talaga akong sinungaling sa harapan ng lahat. Kung ano-ano ang pinagkalat niya tungkol sa akin. Hindi ko nagawang humarap noon sa ibang tao, pati sa mga schoolmates at katrabaho ko. 1 taon din ako nanatili lang sa bahay at nagtago. Kinakailangan kong magpagamot noon sa psychiatrist dahil sa mga pangyayari. Nakatulong din ang pagpunta ko sa Singapore ng halos 3 taon at noong nakabalik ako dito sa Pilipinas, inakala ko ay okay na ang lahat. Sa ilang taon naman ay naging okay ako.
Doon ko kagad in-start ang business ko. Sa tulong ni Paula, Lucy at iba pa naming mga kaibigan ay naging successful iyon kaagad. Pero hindi pa din pala ako nakapag-heal ng buong buo. May mga mapapait tayo na nakaraan na hindi natin magawang alisin sa kasalukuyan. Mali ang ginawa ko doon na paglayo at hindi pagpaparamdam kay Daniel, kaya naman nag-iwan ako ng mensahe sa kanya. Daniel, alam ko na ilang araw akong hindi nagparamdam sa'yo. Pasensya ka na. Hindi ko dapat ginawa yun sa'yo dahil napakabuti mo. Napaka-sincere mong tao. Ang bait mo, ang sweet, at lahat ng yun talagang na-appreciate ko. Pero Daniel, alam ko na babalik ka din sa Italy. Aalis ka na din. At siguro, yun na yung sign na itigil na natin to. Mas magiging mabuti sa'yo na kalimutan mo na lang ako. I'm sorry. Ayoko din naman na mas maging mahirap to para sa ating dalawa. Good luck sa'yo at sadya mo sa Italy, ha? Thankful pa rin ako na nakilala kita. Marami pa akong gustong sabihin sa kanya, pero hanggang doon lang muna. Ayoko na ilabas ko din lahat na magmukhang kawawa o anuman. Dahil sa laki sa Italy si Daniel, inassume ko na mas liberated siya. Madali lang siguro matatanggap ang sinabi ko. Madali lang para sa kanya ang maghanap ng iba at balang araw ay makakalimutan niya din ako na nakilala niya at nakasama. Masyadong nega pero yun ang mga nasa isip ko. Hindi ko alam kung reply pa doon si Daniel dahil katapos niyon ay nag-deactivate na din ako ng social media accounts para hindi na din ako magulo ni Mark. Lola, labas lang po ako, ha? Punta lang po ako sa market. Ay, miss ko na yung Maynila. Si Daniel, nakaalis na kaya siya sa Pilipinas? Nakabalik na kaya siya sa Italy? Ay, tipaklong. Grabe naman makabusuin na. Colleen! Hinahanap kita. Oh God. Finally. Natagpuan din kita. Daniel? Daniel, bakit ka nandito? Para makita ka. Nasabi ni Lucy na nandito ka daw. Pero pupunta ka na ng Italy, di ba? Dapat kanina yung flight mo. Anong ginagawa mo dito? Tingin mo, Colleen, makakaalis pa rin ako sa mga sinabi mo? Dun sa message mo sa akin? Oo, bakit hindi? Teka, Colleen, please. Sinabi ko rin dun sa message lahat, di ba? Ano pang ginagawa mo dito, Daniel? Ang unfair mo, Colleen. Hindi ako papayag na ganun lang yun. Oo, nasabi ko sa'yo na yung mga gusto mo, pero hindi naman napakinggan yung side ko. Pupunta ka na ng Italy, Daniel. So what? Pwede naman kitang dalhin to na. Ha? Sa ilang araw na wala ka, halos abutin ako ng gabi kakahintay sa labas ng apartment mo. Umaasa ko na uwi ka din. Ang dami ko ng pinagtanungan at pinuntahan pero wala silang alam kung nasan ka. I punched that disgusting ex of yours nung naabutan ko siya na hinahanap ka doon sa apartment mo. Gusto kong yayain ka na sumama sa akin sa Italy. Gusto ko na mas makilala mo ako doon sa lugar na tinirhan ko. Pero bigla ka naglaho. Naglala kaming lahat sa'yo. Alam mo ba, nabaliw akong kakaisip. Daniel, I'm sorry. Hindi ko naman naisip na maapektuhan ka ng ganito. Ikaw pa mismo nagsabi na mas magiging madali lang kung kakalimutan kita. Hindi mo talaga alam kung ano nararamdaman ko, Colleen. Paano mo nagawang talikuran na lang ng ganon? Kasi dawag ako. Oo, dawag ako, Daniel. Ayoko na madami ka pa sa gulo at personal issues ko dito. Ayoko mahila lang kita pababa. Ayoko makita mo yung impyerno ko. Mas mabuti na lang na layuan na lang natin isa't isa. Hindi yung ganito na parang may consequences yung pagiging masaya ko kasama ka. Colleen, sabi ko naman sa'yo, hayaan mo lang ako. Ako nang bahala sa lahat. Kung duwag ka, matapang ako. Kung mahina ka, malakas ako. Gagawin ko lahat para sa'yo. Basta, hayaan mo lang ako na mahalin ka. Daniel, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Marami pang iba dyan. Bakit pa ako pa? Gusto na kitang simulan nung makita pa kita sa kasal ni Bruce. Nung makita kita bilang bridesmaid. Hanggang sa reception, hinahanap-hanap kita. I was really hopeful na makausap ka that night at nakausap nga kita. Colleen, kahit yung tanong mo, hindi ko masasagot. Ikaw lang yung nakakilala sa nararamdaman mo sa akin ng ganito. Ikaw lang yung babaeng gusto kong makasama. Hindi lang ito yung mababaw na paghanga, Colleen. Seryosong-seryoso ako sa'yo. Gusto kong sampalin ang sarili ko noon, DJ Kakay, dahil sa pang-iiwan ko kay Daniel. At para na rin magising ako sa realidad kung panaginip lang ang lahat ng ito.
Hindi ko inaasahan na talagang gagawin at sasabihin yung lahat ni Daniel. Mali ang mga nasa isip ko. Napakasama. Sa pag-assume na mababaw lang ito para sa kanya. Mali ako sa paglayo at pag-ghost dahil parang binabaliwala ko talaga siya. Pinungunahan ako ng takot. Alam ko. Kaya talagang nagsisisi ako. Mahal ko si Daniel. Mahal na mahal ko siya, DJ Kakay. Kaya nang makapag-usap kami ay sinagot ko na siya. Oo, mag-boyfriend at girlfriend na kami matapos niyon. Tinulungan niya ako na may pa-blatter si Mark, kasabay nun ay nag-asikaso din ako ng visa papuntang Italy. Oo, isasama niya na ako. 2 buwan din ako doon na mapagpasyahan ko na umuwi sa Pilipinas. Nakaya naman namin ang long distance. Basta ayun, payapa na ang buhay ko dahil nakakatanggap ako ng ganong pagmamahal mula sa kagaya ni Daniel. Ilang buwan pa noon ang lumipas at saka bumalik siya ng Pilipinas. May balak daw talaga siya na dito manirahan sa atin. Love, alam mo, may nag-email sa amin. Pero ang weird. Walang pangalan, tapos nag-send lang ng parang wedding plan suggestion niya. Para daw sa wedding niya. Really? In-entertain mo ba? Sinabi ko na lang kila Amber na i-verify nila. Anong wedding ba yun? Teka, nakalimutan ko. Basta wala pa exact date eh. Pero may month na. Gusto November. Tapos, ang ganda ng concept. Alam mo ba yung parang nakwento ko sa'yo? Diba, love? Sabi ko, bet ko yung parang garden wedding. Ang cute-cute siguro nun. Ganon? Yung nasa email? Oo, love. Ang ganda. At saka later pala ha, kagaling natin sa dito. Pwede ba pati din ako sa venue? Sa wedding lang ng isa kong client. May mga i-check lang ako. Sige, sure love. Teka, nandito na tayo sa bahay na sinasabi ni Bruce. Ito ba yun? Oo, tara, tignan natin. Wow! Ang laki naman. Sure ka ba na dito ka mag-i-stay? Oo love, maganda naman di ba? Ayaw mo ba? Ha? Anong ayaw ko? Maganda nga, love. Pero grabe, ang laki ha. Parang isang angka na pwede tumira dito eh. Tara, pasok tayo. Mas maganda pa sa loob. Ayan. Nagustuhan mo ba yung interior, love? Love? Daniel, ano pa to? Gosh, bakit may mga bulaklak? Ano to? Love, alam ko na mag-iisang taon pa lang tayo, biglang magkasintahan. Pero, desidido na ako. Nakikita kong future ko na kasama kita. Colleen, gusto ko makasama ka habang buhay. Yung tinutukoy mo na nag-i-email sa'yo na client. Ako yon, Colleen. Gusto kong tupadin yung dream wedding mo. Ang bahay na to, para sa ating dalawa talaga to. Sa future natin, kung pakakasalan mo ako, Colleen. Colleen Venecia Flores, will you marry me? Love? Yes! Yes! I'll marry you! Parang isang panaginip, DJ Kakay. Hindi ko inaasahan na ang kasal na nasaksihan ko lamang noon sa mga kaibigan ko ay mararanasan ko na ngayon. Posible din pala akong magkaroon ng sarili kong love story, ng sarili kong fairy tale. Sa ngayon, mag-iisang taon na kami engaged si Daniel, hindi naman kami nagmamadali. Trinato namin ni Daniel na ang pangako sa isa't isa, ang engagement rings namin, at darating na yung panahon na ikakasal kami at magsasama ng masaya habang buhay. Hanggang dito na lang, DJ Kakay. Sana sa susunod ay maibahagi ko pa ang storya namin ni Daniel bilang mag-asawa. Ang saya isipin, di ba? Salamat sa pakikinig, nagmamahal at sa wakas, minamahal, Colleen.